Marshall Peak, Kabanata 5253. Mabuti. Hindi alintana kung ang North-South Army ay handa na gawin ito o hindi, kailangan nilang labanan ang isang buhay o kamatayang labanan sa Black Ink Clan Army dito kung saan natapos ang lahat ng mga bitag. Ano man ang presyo na kailangan nilang bayaran, kailangan nilang pigilan ang Black Ink Clan reinforcements na makarating sa Royal City upang matiyak na ang mga plano ng East-West Army ay hindi mapipigilan. Kung hahayaan nilang masira ang Black Ink Clan sa kanilang blockade at pumunta sa Royal City, mabibigo ang mga plano ng East-West Army. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang East-West Army ay may ipit ng kaaway, at kapag nangyari iyon, sila ay mapapahamak. Mayroong dalawang human race army sa Great Evolution Theater. Ang East-West Army ay nagkaroon ng kanilang misyon, na salakayin ang Royal City. Ang North-South Army ay may sariling gawain din, na harangin ang Black Ink Clansmen na nakagarrison sa Great Evolution Pass. Ito ay isang gawain na kailangan nilang gampanan anuman ang gastos. Ang North-South Army ay hindi sinusubukang mag-stall para sa oras sa nakaraang buwan. Sa halip, sinusubukan nilang pahinain ang kapangyarihan ng Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, ang 500,000 Black Ink Clansmen ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Hindi sapat ang kapangyarihan ng North-South Army para wasakin ang naturang army. Sa nakalipas na buwan, ginamit nila ang mga bitag na kanilang na-set up at nakipagsagupaan sa Black Ink Clan sa ilang pagkakataon, ngunit hindi pa rin nila nakakamit ang kanilang layunin. Bagamat nagkaroon ng pagbaba ng isang lugar sa pagitan ng 20% at 30% sa bilang ng Black Ink Clansmen, mayroon pa ring humigit kumulang 400,000 sa kanila. Para sa North-South Army, mahirap pigilan ang gayong puwersa, na determinadong iligtas ang Royal City. Ibang-iba ang laban na ito sa mga nakaraan. Maraming tao ang mawawalan ng buhay. Inangat ni Mi Jinglun ang kanyang tingin at tumingin kay Ouyang Lai. Isang walang pakialam na Ouyang Lai ang sumagot. Tayong mga tao ba ay natatakot sa kamatayan? Inaasahan na namin ang kalalabasan na ito noong binuo namin ang Great Evolution Army. Sigurado akong alam din ito ng mga sundalo. Tumanggo si Mi Jinglun. Sa huli, lakas ang kailangan para manalo sa isang digmaan. Ang mga diskarte ay ang icing lamang sa cake. Isang naiinip na si Ouyang Lai ang nagsabi. Huwag nating maliitin ang ating sarili at labis na timbangin ang kapangyarihan ng mga kaaway. Sabihin lang sa amin kung ano ang dapat naming gawin, at panatilihin itong simple. Hindi ko pa rin naiintindihan ang mga komplikadong diskarte. Napangiti si Mi Jinglun. Matapos itong pag-isipan, malungkot niyang sinabi. Isa lang ang paraan para manalo sa labanang ito. Ano ito? Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Mi Jinglun. Dapat nating unahin ang pagpatay sa pinakamakapangyarihang Black Ink Masters. Mas mainam kung makapatay tayo ng ilang Territory Lords o 8th Grade Black Ink Disciples sa simula ng labanan para takutin natin ang Black Ink Clan at magulo ang Territory Lords. Sa ganoong paraan, baka mapigil natin sila. Nang matapos siyang magsalita, tumahimik ang lahat. Hindi madaling patayin ang Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples. Bilang 8th Grade Division Commander, tiyak na mas makapangyarihan sila kaysa sa Territory Lords o 8th Grade Black Ink Disciples. Gayunpaman, sa isang tunay na laban, habang madali para sa kanila ang makalamang, mahirap para sa kanila na kitilin ang buhay ng kanilang mga kalaban. Upang maisakatuparan ito, kailangan din nilang magbayad ng malaking halaga. Hindi ito malinaw na sinabi ni Mi Jinglun, ngunit alam ng lahat ng naruroon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang labanang ito ay magiging mas mapanganib kaysa sa mga nakalaban nila noong nakaraan. Napigilan ng North-South Army ang Black Ink Clan mula sa pagtungo sa Royal City noon. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang Royal City ay wala sa isang mapanganib na sitwasyon, kaya ang Territory Lords ay hindi determinado na makisali sa isang buhay at kamatayang pakikibaka. Sa pangkalahatan, pagkatapos nilang magdusa ng pag-urong, bumalik sila sa Great Evolution Pass. Sa pagkakataong ito ay iba na. Nanganganib na masira ang Royal City, kaya hindi susuko ang Territory Lords hanggat may pagkakataon pa. Upang durugan ang kanilang mga pag-asa, ang mga tao ay kailangang harapin ang isang mapangwasak na dagok sa kanila. Ang pagharap sa isang nakapipinsalang dagok sa kaaway ay mangangailangan ng malaking sakripisyo. Napatawa si Ouyang Lai. Dahil may plano ka na, bakit parang miserable ka kanina? Madali lang yan. Ako ang manggaguna at papatayin muna ang isang Territory Lord. Nakatingin sa kanya, umiling si Mi Jinglun. Brother Ouyang, ikaw ang Army Commander ng Great Evolution Southern Army, kaya hindi mo maaaring ilagay sa panganib ang iyong sarili.
Nakangiting pinabulaanan siya ni Ouyang Lai. Kalokohan iyon. Bagamat ako ay isang army commander, wala akong alam tungkol sa mga estratehiya at mga usaping militar. Ang lahat ng mayroon ako ay malupit na lakas, kaya kung ako ay nasa paligid o wala ay walang pagkakaiba sa katagalan. Kung ikaw ang namamahala sa North-South Army, sapat na iyon. Brother Ouyang. Bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Ouyang Lai sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay. Brother Mi, itigil mo na ang pag-iwas sa akin, o magmumukha kang maliit. Sinabi ko lang na hindi tayo takot sa kamatayan. Pagdating ng panahon, pangungunahan ko ang pagsingil bilang isang army commander. Ang mga nasa itaas ay dapat magpakita ng halimbawa para sundin ng iba. Nang matapos siyang magsalita, isang matandang lalaki ang humakbang pasulong habang sinusuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas. Ako ay isang matandang lalaki na wala ng kinabukasan, at noon pa man ay gusto kong wakasan ang aking buhay sa pinakakahanga-hangang paraan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ibilang mo ako sa pagpatay sa isang territory lord. Isang gumalaw na si Mi Jinglun ay sumulyap sa matanda. Senior Brother Cheng. Malaki ang naitulong ni Senior Brother Cheng sa kanya noon. Nang dumating si Mi Jinglun sa Black Ink Battlefield bilang 6th Grade Heaven Opening Realm Master noon, si Senior Brother Cheng ang squad leader ng kanyang squad. Si Senior Brother Cheng ang paulit-ulit na nagligtas sa kanya mula sa mga sandali ng buhay at kamatayan. Kung wala siya, si Mi Jinglun ay hindi na mabubuhay ngayon. Maraming taon na ang lumipas, at si Senior Brother Cheng ay hindi na kasing energetic noong bata pa siya. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kung bakit siya napunta sa Black Ink Battlefield sa unang lugar, na kung saan ay upang sirain ang Black Ink Clan. Ikinuyong ni Senior Brother Cheng ang kanyang kamao at sinabing, gustong tanggapin ng Cheng na ito ang hamon ng pagpatay sa isang territory lord sa simula ng labanan. Hindi kita bibigwin, Army Commander. Napatakip ng ngipin si Mi Jinglun at nagpakawala ng lakas gamit ang kanyang kamay na halos mabali niya ang feather fan na kasama niya sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, nahihirapan siyang sinabi. Good. Ngumiti si Senior Brother Cheng. Maraming salamat, Army Commander. Pagkatapos niyang maupo muli, isa pang tao ang tumayo mula sa upuan. 5,000 taon na akong nagsasanay ng isang sword technique. Sa sandaling hugutin ko ang aking espada, kahit na ang isang territory lord ay hindi ito maiiwasan. Gusto kong tanggapin ang hamon ng pagpatay sa isang territory lord. Mabuti. Tumayo ang isa pang division commander. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakangiting nagsabi. Ang mistress na ito ay hindi kasing lakas ng dalawang senior brothers, ngunit mayroon akong secret technique na hindi ko pa nagagamit noon. Sa pagkakataong ito, maaari kong samantalahin ang pagkakataon at subukan ito sa isang territory lord. Pakibilang ako, Army Commander. Mabuti. Walang sino man ang maihahambing sa Bright King Cave Heaven pagdating sa pagpatay sa mga kaaway sa lahat ng paraan. Ako ang gagawa ng first move. Mabuti. Sa bawat mabuti, na sinabi ni Mi Jinglun, tila nawala sa kanya ang kaunting enerhiya. 100 taon na ang nakakaraan mula nang siya ay manungkulan sa North-South Army, ngunit hindi pa siya nakadama ng higit na pagkasira ng puso kaysa sa araw na ito. Gayunpaman, alam niya na para pigilan ang 400,000 Black Ink Clansmen na determinadong makarating sa Royal City, may presyong babayaran. Mabilis na mga yabag ang narinig na papalapit sa sandaling iyon, at may isang taong pumasok sa silid at kinulong ang kanyang kamao. Mga Ginoo, isang scout ang bumalik at nagulat na ang Black Ink Clan Army ay darating sa loob ng 2 oras. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Mi Jinglun. Talagang papunta sila dito. Noong nakaraan, nag-isip sila kung aling ruta ang susundan ng Black Ink Clan Army para makarating sa Royal City. Bagamat naniniwala si Shei Chong na siya ay patuloy na nagbabago ng mga direksyon sa random na paraan, at ang mga tao ay hindi mahuhulaan ang kanyang mga paggalaw, mayroon pa ring ilang mga regular na pattern sa katotohanan. Ang mga regular na pattern na ito ay may kinalaman sa kanyang walang malay na mga gawi, at maging siya ay hindi alam nito. Gayunpaman, sa mga tao, maaari silang gumawa ng pagbabawas batay sa impormasyong ito. Si Mi Jinglun at ang iba pa ay gumawa ng ilang posibleng ruta, ngunit kalaunan ay napagpasyahan nila na ang Black Ink Clansmen ay malamang nadadaan sa lugar na ito. Upang maging ligtas, ang isa pang Purifying Black Ink Battleship ay naghihintay sa susunod na malamang na ruta. Sa ganoong paraan, kahit na ang Black Ink Clan ay pumunta sa ibang paraan, ang North-South Army ay maaaring sumugod kaagad. Kung ang Black Ink Clan ay hindi tumungo sa alinmang direksyon, ang humans ay walang magagawa kundi makipaglaban sa kanila ng direkta. Ngayon,
Tila maswerte ang mga tao. Sabihin sa mga nasa kabilang panig na bumalik. Utos ni Mi Jinglun. Oo, magalang na umalis ang tao upang tuparin ang kanyang mga utos. Sinulyapan ni Mi Jinglun ang iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Malapit nang magaganap ang labanan, at alam mo ang lahat ng mga kaayusan doon. Isa lang ang gusto kong ipaalala sa iyo. Matapos walisin ang mga ito ng sulyap, kinuyam niya ang kanyang kamao at same time na sinabi. Pakiusap, ingatan mong mabuti ang iyong sarili. Ngumisi si Ouyang Lai. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang pagpatay sa ilang Black Ink clansmen ay hindi malaking bagay. Ibinuka ni Mi Jinglun ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Tinapik ni Ouyang Lai ang kanyang balikat at lumabas ng silid. Dahil 2 oras na lang ang laban, may sasabihin siya sa kanyang walang kwentang alagad. Isa-isang umalis ang iba pang 8th grade division commander, hanggang sa kalaunan, si Mi Jinglun ay naiwang mag-isa sa Purifying Black Ink battleship. Ang sumunod na 2 oras ay tahimik habang ang mga scout sa frontline ay patuloy na nagpapadala ng impormasyon pabalik. Ang ikinagulat ni Mi Jinglun ay ang Black Ink clan ay hindi umiwas sa rehiyon kung saan matatagpuan ang mga tao, kahit na ito ay isang lugar na puno ng mga fragment ng universo. Sa halip, dumiretso sila sa direksyong ito. Tila may napagtanto ang commander ng Black Ink Clan Army, kaya naman ginawa ang isang matapang na desisyon. Iyon ay talagang isang matalinong desisyon, dahil sa katotohanan, ang North-South Army ay nag-set up ng mga bitag sa paligid ng maraming mga rehiyon na puno ng mga asteroid at mga fragment ng universo. Hindi alintana kung saang paraan dumaan ang Black Ink Clan Army, hindi maiiwasang mahulog sila sa ilang mga bitag. Sa pamamagitan lamang ng direktang pagdaan sa mga asteroid at mga fragment ng universo ay maiiwasan nila ang mga ito. Gayunpaman, ang North-South Army ay nagkataong nagtatago sa lugar na ito ng mga fragment ng universo. Sa tulong ng mga fragment ng universo na ito, ganap na maikukubli ng mga sundalo ng tao ang kanilang mga sarili, pagkatapos ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at atakihin ang mga sundalo ng Black Ink Clan kapag ang oras ay tama. Maliban doon, maaari rin nilang gamitin ang masalimuot na lupain upang harapin ang mga kalaban. Masasabing habang ang mga tao ay kailangang harapin ang Black Ink Clan, na may mas maraming tao sa kanilang panig, ang lugar na ito ng mga fragment ng universo ay ang pinakamahusay na posibleng larangan ng digmaan. Ngayon, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay papunta sa lugar na ito. Bagamat maiiwasan nila ang mga bitag na itinakda ng maaga ng mga tao, hindi sinasadyang pumili sila ng isang kakilakilabot na larangan ng digmaan. Ang mga hanay ng pagtatago sa mga warship ay isinaaktibo, at sa tulong ng mga fragment ng universo, itinagol ng mga tao ang kanilang mga sarili bilang paghahanda. Sa deck ng barko, pinanood ni Mi Jinglun ang pagpasok ng mga scout ng Black Ink Clan sa rehiyon ng mga fragment ng universo. Bagamat sila ay mga scouts lamang, mayroong malapit sa 100,000 sa kanila. Ang iba sa Black Ink Clan Army ay sumunod na malapit sa likuran nila. Malamang, alam ng pinuno ng Black Ink Clansmen na ito na kung talagang nagtatago ang mga tao sa lugar na ito, mapapahamak ang mga scout kung kakaunti sila. Kung ganoon, ang malaking bilang sa kanila ay dapat na direktang tumalon sa lugar upang takutin ang kaaway. Ang pagkakabuo ng ilang daang libong sundalo ay napakatagal, kaya inabot sila ng 1 oras bago silang lahat ay nakapasok sa Universe Fragment Field. Bagamat naglilibot ang mga scouts, wala silang nakita. Pumikit si Mi Jinglun at matiag ang naghintay. Sa wakas, dumating ang isang sandali nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang feather fan. Siya ay tila hindi nagbigay ng anumang puwersa sa kanyang kamay. Gayunpaman, sa sandaling ang feather fan ay tumuro pasulong, ang tahimik na rehiyon na puno ng mga fragment ng universo ay biglang sumabog sa ingay. Nagsimulang tumakbo ang mga array sa warships, at lahat ng uri ng ilaw ay nagsimulang magningning habang ang iba't ibang secret techniques at artifact attacks ay bumaril patungo sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Si Shei Chong, na namumuno sa pasulong ng army, ay natigilan. Batay sa kanyang haka-haka, ang isang lugar na puno ng mga asteroid at mga fragment ng universo ay dapat naligtas, kaya't hindi niya inaasahan ang paghakbang mismo sa isang lugar kung saan nagtatago ang mga tao. Marshall Peak, Kabanata 5254. Isa lamang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Ang pagkabigla ay tumagal lamang ng saglit bagaman habang si Shei Chong ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nakatutok. Mula nang umalis sila sa Great Evolution Pass noong 1 buwan, dumaan sila sa maraming paghihirap dahil sa humans. Palagi silang mahuhulog sa isang bitag, pagkatapos ay lilito ang mga tao nang wala saan at aatake sila.
Sa oras na nagawa nilang muling ayusin ang kanilang mga sarili, ang mga tao ay umatras na. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng maraming pag-urong, ngunit wala silang mapaglabasan ng kanilang galit. Walang mga bitag sa pagkakataong ito, ngunit ang mga tao ang nagkusa na lumapit sa kanila. Sa halip na mahulog sa pananambang ng mga tao, ang Black Ink Clan Army ay talagang hamarang sa kanilang pinagtataguan. Kung tutusin, hindi tulad ng 20,000 na tao ang maaaring palibutan at kabkuban sila. Desidido si Shea Chong na bayaran ang mga tao para sa kanilang ginawa sa araw na ito. Kaya't sumigaw siya. Patayin. Sa sandaling magutos siya, naramdaman niya ang isang mabangis na aura na nakalock sa kanya. Namangha siya sa aura na puno ng pagpatay na layunin. Parehong armies ay nakikipaglaban sa isa't isa sa nakalipas na 100 taon, at ang Territory Lords at 8th Grade Division Commanders ay nakipag-away, kaya alam nila ang isa o dalawang bagay tungkol sa isa't isa. Agad na naramdaman ni Shea Chong ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar nang ang aura ay nakalock sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, ito ay kabilang sa isang napakalakas na 8th Grade Heaven Opening Realm Master. Tila napagtanto ng kabilang partido na si Shea Chong ang pinuno ng hukbong ito, kaya direktang pinuntirya niya ito. Si Shea Chong ay nakipagpalitan ng galaw sa lalaking ito noon, at walang ibang pagpipilian kundi ang aminin na hindi siya katugma sa kanya kung sila ay nasa one-on-one na laban, kaya sa sandaling nakita niya ang aura na ito, si Shea Chong ay agad na umatras. Kasabay nito, sumugod ang mga sundalo ng Black Ink Clan para protektahan siya. Si Shea Chong ay hindi tanga, kaya hindi siya direktang makikipag-away sa kabilang partido sa puntong ito. Ang pinakamalaking bentahe ng Black Ink Clan ay ang malaking bilang ng mga tao sa kanilang panig, kaya tiyak na gagamitin niya ito upang harapin ang kalaban na ito. Sa tulong ng mga sundalong nakapaligid sa kanya, pansamantalang ligtas si Shea Chong. Kahit na hindi nila mapigilan ang kalaban na ito, magagawa nila itong pahinin. Sa panahong iyon, magkakaroon na ng paraan si Shea Chong para harapin ang malakas na kalaban na ito. Nang tumangala siya, nakita nga niya na may lalaking may pulang buhok na umaakyat sa kanya. Ang world force ng tao ay itinulak sa limitasyon, at ang kanyang buong figure ay nagninangas. Maging ang espasyo sa paligid niya ay lumilipad pasulong. Maliban sa lalaking ito, mayroon ding iba pang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na tumakbo palabas mula sa panig ng humans sa nakakatakot na paraan, lahat sila ay naglalabas ng makapal na hangarin na pumatay na may determinasyong nakasulat sa kanilang mga mukha. Pakiramdam ni Shea Chong ay kumirot ang kanyang puso habang iniisip kung ano ang nangyayari sa mga tao ngayon. Ang isa sa kanila ay natatakpan ng isang layer ng golden blood mist, na isang senyales na siya ay gumuguhit sa kanyang sigla upang palakasin ang kanyang lakas na lampas sa normal na limitasyon nito. Ang isang figure ay nilamon ng makinang na liwanag ng espada habang siya ay bumaril pasulong. Ang isa pang figure ay mukhang casual na naglalakad sa kawalan, ngunit siya ay nagpakita na sa mga Black Ink Clansmen pagkatapos gumawa ng isang hakbang lamang. May isa pang figure na sumilay na may manipis na ngiti sa kanyang mukha habang bumubuo siya ng isang komplikadong set ng mga hand seal, mga talulot ng bulaklak na umiikot sa kanyang paligid. Walang anumang pagkaantala. Sa sandaling maglunsad ng pag-atake ang humans, ang mga figure na naglabas ng 8th Grade Heaven Opening Realm Aura ay agad na lumitaw sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Saan man pumunta ang mga figure na ito, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay bumagsak. Bagamat may napakalaking bilang ng mga tao sa kanilang panig, hindi nila napigilan ang pagngangalit ng mga numerong ito. Ang libu-libong Black Ink Clansmen sa harap ni Shea Chong ay bumuo ng medyo malakas na screen habang kasama nila ang humigit kumulang 20 feudal lords. Ang nasabing grupo ay dapat na maitaboy ang isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang lalaking may pulang buhok na nasusunog ang figure, ang libu-libong Black Ink Clansmen na ito ay sadyang hindi napigilan. Ang lalaking pula ang buhok ay hindi man lang kumibo dahil ang apoy lamang sa paligid ng kanyang figure ay sapat na upang sirain ang sinumang Black Ink Clansmen na masyadong lumalapit. Hindi tiyak kung ano ang sikreto sa likod ng mga apoy na ito, ngunit sa sandaling nakipag-ugnayan sa kanila ang sinumang Black Ink Clansmen, nagsimula silang mag-apoy at humagulgol sa sakit. Sa sumunod na sandali, naabot ng lalaking pula ang buhok kay Shea Chong at natauhan siya. Baliw ka ba? Bulalas ni Shea Chong. Hindi ito maaaring makatulong, dahil sa wakas ay nalaman niya kung ano ang mali. Sinusunog ng lalaking may pulang buhok ang sarili niyang blood essence. Isa itong pamamaraan na kakaiba sa mga human cultivator at narinig na ito ni Shea Chong mula sa Black Ink disciples noon. Ang blood essence ng isang human cultivator ay mahalaga dahil ito ang pundasyon ng kanilang sigla na naipon sa napakahabang panahon. Walang tao ang magsusunog ng kanilang blood essence kung mayroon silang pagpipilian.
Gagawin lamang nila ito sa isang sandali ng buhay o kamatayan. Kahit na ang cultivator ay maaaring makabuluhang taasan ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang blood essence, ang mga kawalan ng paggawa nito ay napakalaki. Ito ay tiyak na ang taong ito ay seryosong manghihina, at sa pinakamasamang sitwasyon, ang kanyang pundasyon ay masisira, na magiging sanhi ng kanyang paglilinang. Kasi simula pa lang ng labanan, ngunit ang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa harap ng kanyang mga mata ay nagsimula ng sunugin ang kanyang blood essence. Ano pa kaya kung hindi siya maalis sa isip niya? Ito ay simula pa lamang ng laban, at ang tao na ito ay wala sa anumang uri ng delikadong sitwasyon, ni walang benepisyong kailangan niyang makuha sa lahat ng bagay. Hindi maisip ni Shea Chong ang dahilan kung bakit ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay kumilos sa ganitong paraan. Sa kabila noon, alam niyang naubusan na siya ng swerte. Wala nang kalaban-laban si Shea Chong para sa kabilang partido sa isang one-on-one na laban sa simula, at ngayon ay nadagdagan ng huli ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang blood essence, kaya paano niya siya matatakasan? Kung hindi ito ang kaso, ang libo-libong Black Ink Clansmen na ginagamit ni Shea Chong bilang isang kalasag ay hindi magiging ganap na walang silbi. Sa sandaling matapos magsalita si Shea Chong, itinaas ni Ouyang Lai ang kanyang kamay at ipinatawag ang isang macelan na mukhang espada sa kanyang pagkakahawak. Mahirap isipin na ang isang lalaking katulad niya ay gagamit ng isang macelan na mukhang espada, ngunit iyon nga ang nangyari. Ang espadang ito ay ang kanyang natal artifact, kaya hindi niya ito ipapakita sa iba maliban kung kinakailangan na gawin ito. Iyon ay dahil naramdaman din niya na ang artifact na ito ay hindi tumutugma sa kanyang imahe. Medyo hindi tugma para sa isang matipunong lalaki na may naglalagablab na pulang buhok na katulad niya ang humawak ng isang macelan na mukhang espada. Sa katunayan, matagal na niyang hindi ginagamit ang espadang ito. Ang dahilan kung bakit niya pinatawag ang espadang ito ngayon ay kailangan niyang patayin ang kanyang kaaway kahit gaano pa kahalaga. Si Ouyang Lai ay isang ganap na kakaibang tao kapag siya ay may espada sa kanyang kamay. Habang hawak niya ang kanyang espada, ang aura sa kanyang paligid ay naging lubhang matalim. Ang kanyang buong anyo ay tila nag-transform sa isang espada na malapit ng mabunot. Ang nakakatakot na sword intent ay nagdulot kay Shea Chong na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ang apoy sa paligid ni Ouyang Lai ay agad na nilamon ang kanyang espada. Sa susunod na sandali, ang sword chi ay sumambulat at nilamon si Shea Chong. Walang pinipigilan ang lalaking pula ang buhok habang sunod-sunod na nakamamatay na pag-atake ang kanyang pinakawalan. Naramdaman ni Shea Chong ang paglisan ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay nakatakdang patayin siya. Sinimulan na nitong sunugin ng lalaking may pulang buhok ang kanyang blood essence sa sandaling lumitaw siya, at tila wala siyang balak na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ay maliwanag na siya ay determinado na patayin ang kanyang kalaban anuman ang mga gastos. Ano ang silbi ng ginawa niya ito? Walang ideya si Shea Chong kung gaano nakakakilabot ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na determinadong pumatay sa nakaraan, ngunit alam na niya ngayon. Bagamat ganap na itinulak ni Shea Chong ang kanyang sariling kapangyarihan, hindi pa rin siya kalaban sa kabilang partido. Sa loob lamang ng ilang paghinga ng oras, siya ay nahulog sa isang kumpletong kawalan. Sa pagharap sa mga pag-atake ng kalaban, naipagtanggol lang niya ang sarili sa pagkataranta. Nabugbog, patuloy niyang hinikayat ang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa nakapaligid na mas mahihinang Black Ink Clansmen sa pag-asang matutulungan siya ng mga sundalong ito na ibalik ang mga bagay. Mahigpit na sumunod si Ouyang Lai sa likuran niya. Ang pagkutitap ng mga ilaw ng espada ay naging sanhi ng pagkalat ng itim na dugo ni Shea Chong sa kawalan. Gayunpaman, naapektuhan din si Ouyang Lai ng mga pag-atake na dumarating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nakulayan ng dugo ang kanyang damit. Noon lang, isang nananakot na sword intent ang lumaganap sa isang partikular na lugar ng larangan ng digmaan. Ang sword intent ay hindi maisip na malakas. Habang kumalat ang sword intent, isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang lumitaw. Susunod na sandali, ang boses ng isang tao ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Butterfly Transformation. Agad na tumaas ang aura ng isang territory lord bago tuluyang nawala. Sakay ng Purifying Black Ink Battleship, nakatayo si Mi Jinglun sa deck habang pinagmamasdan ang liwanag ng espada na sumabog. Ito ang pinakamalakas na sword technique na nakita niya sa kanyang buhay. Ang sword technique ay nalampasan ang 8th grade Heaven Opening Realm at halos umabot sa threshold ng 9th grade. Isa itong sword technique na napractice ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa loob ng 5,000 taon, at sa sandaling i-cast ito,
tanging ang 9th grade Heaven Opening Realm Master lang ang makakatakas dito. Iyon ang pinakamaningning na liwanag sa mundo. Yumuko si Mi Jinglun para batiin ang tao. Sa sandaling sumabog ang nakakatakot na liwanag ng espada, nawala ang aura ng isang territory lord. Sa susunod na sandali, isang malaking bilang ng Black Ink clansmen ang namatay. Kasunod nito, naramdaman ang pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Si Shei Chong, na binomba ng mga pag-atake ni Ouyang Lai, ay naramdamang namutla ang kanyang mukha sa isang iglap. Ang Territory Lord na nawalan ng buhay ay kasing kapangyarihan niya. Sa katunayan, dahil sa kanyang medyo kakaibang konstitusyon, siya ay bahagyang mas malakas. Gayunpaman, 10 paghinga lamang pagkatapos na ilunsad ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang kanilang mga pag-atake, nawalan na ng buhay ang Territory Lord na iyon. Siya marahil ang unang Territory Lord na nawalan ng buhay ng napakabilis pagkatapos ng simula ng labanan sa pagitan ng dalawang lahi. Hindi man lang maglakas loob na isipin ni Shei Chong kung ano ang mangyayari sa kanya kung siya ang kailangang harapin ang pag-atake ng espadang iyon. Bigla na lang niyang napagtanto na ang lalaking pula ang buhok sa harapan niya ay hindi naman pala ganoong kabagsik. Ang liwanag ng espada ay tila mas mapang-api. Kasunod nito, parang chain reaction ang ginawa sa larangan ng digmaan. Lahat ng uri ng malalim at makapangyarihang secret techniques ay bumungad. Kalimutan ng Black Ink Clan, kahit na ang mga tao ay hindi pa nakakita ng ganoon kalawak na pagpapakita ng makapangyarihan at walang katotohanan na secret techniques. Ito ang mga secret technique na gagamitin lamang sa mga sandali ng buhay o kamatayan, kaya hindi nila ito madaling ipakita sa iba. Maaaring makuha ng isa ang lahat mula sa Purifying Black Ink Battleship, kaya malinaw na nakikita ni Mi Jinglun ang lahat ng secret technique na sumabog sa larangan ng digmaan. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, isang dambuhalang bulaklak na kulay dugo ang biglang namulaklak at tinakpan ang kawalan. Isang pamilyar na aura ang lumabas sa bulaklak na kulay dugo. Ito ay binago mula sa blood essence ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa sandaling magsara ang kulay dugo ng mga talulot ng bulaklak, hindi lamang nito nahuli ang libu-libong Black Ink clansmen, kundi pati na rin ang isang Territory Lord. Nang ang kulay dugo na bulaklak ay muling nagbukas ng kalahating tasa ng tsaa pagkaraan, walang sinumang buhay sa loob, tanging mga maiinit na bangkay lamang ang nakahiga sa stamen ng bulaklak. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, tinawag ng 8th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Bright King Cave Heaven ang kanyang divine manifestation at naging higanti. Ang kanyang sigla ay lumakas habang siya ay nagrampo sa paligid ng larangan ng digmaan, pinapatay ang kalaban. Sa kabilang banda, talagang ikinalat ni Senior Brother Cheng ang kanyang small universe at nakulong ang 10,000 Black Ink clansmen sa loob nito. Habang umaalon ang kanyang world force, nakipaglaban siya sa isang Territory Lord at isang 8th grade Black Ink disciple ng mag-isa. Sa ibang lugar, si Ouyang Lai ay kinubkob ng mga sundalo ng Black Ink clan, ngunit nagawa pa rin niyang mapangunahan ang Territory Lord gamit ang kanyang nagniningas na espada sa kamay. Sa tulong ng kanilang mga warship, ang 20,000 sundalo ng North-South Army ay nag-ingat sa hangin habang sinasalakay nila ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang mga aura ng makapangyarihang mga masters ay mabilis na nalante sa iba't ibang bahagi ng larangan ng digmaan, nagniningning na parang pinakamagagandang ilaw sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Ang mga ilaw ay napakasilo na ang isang naruroon ngayon ay hindi makakalimutan ang tanawing ito sa buong buhay nila. Marshall Peak, Kabanata 5255. Tinitingnan sila palayo. Nalulula sa damdaming nakakasakit ng puso, marahang ipinikit ni Mi Jinglun ang kanyang mga mata. Nang muling idilat ang kanyang mga mata, lumundag ang world force sa kanyang paligid. Habang tinatapakan niya ang kanyang paa sa deck, pinaandar niya ang napakalaking Purifying Black Ink Battleship patungo sa larangan ng digmaan. Hindi na kailangan para sa kanya na manatili sa labas ng larangan ng digmaan at magbigay ng mga utos. Ang North-South Army, mula sa pinakamahina sa mga sundalo hanggang sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ay hindi natatakot sa kamatayan, kaya paano naging posible na matalo sila sa labanang ito? Kinailangan din niyang mag-iwan ng sariling marka sa digmaang ito. Bilang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, hindi lang siya isang army commander na mahusay sa pag-strategize, kundi isang manlalaban din na kayang pumatay sa kalaban. Mula sa simula ng labanan, ang Black Ink Clan Army ay nahulog sa kabuluhan. Walang sino man sa kanila ang maaaring umasa na ang mga tao ay magiging determinado sa pagkakataong ito. Isang Territory Lord ang napatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ng halos 10 hininga matapos sumiklab ang labanan. Iyon ay isang Territory Lord, hindi isang hamak na low-grade Black Ink clansman.
Paano naging posible na siya ay napatay ng ganoon kaga? Bagamat nawalan din ng buhay ang 8th grade Heaven Opening Realm Master makalipas ang ilang sandali, nagawa pa rin niyang pumatay ng libu-libong Black Ink clansmen bago siya mamatay. Makapangyarihang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples pagkatapos ay binawian ng buhay. Ang kalupitan at tindi ng labanan sa pagkakataong ito ay lampas sa imahinasyon ng Black Ink Clan. Ito ay ang parehong kaso para sa mga tao. Hindi pa nagkaroon ng labanan kung saan naranasan nila ang napakalaking pagkatalo ng napakabilis. Kahit noong dumating ang North-South Army sa Great Evolution Theater sa unang pagkakataon mahigit 100 taon na ang nakakaraan at pinigilan ang Black Ink Clan reinforcements mula sa pag-alis sa Great Evolution Pass, walang masyadong nasawi. Sa labanang iyon, kakaunti lang ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang nasawi, at kahit noon pa man ay unti-unti itong nangyari sa loob ng ilang araw. This time was different. 2 oras na lang ang nakalipas mula nang magsimula ang labanan, ngunit bumagsak ang 7 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung magtatagal ang digmaan, tiyak na mas marami pa ang nasawi. Ang 7 nahulog na 8th grade Masters ay nagdala ng 7 Territory Lords, 3 8th grade Black Ink Disciples, at ilang libu-libong sundalo ng Black Ink Clan kasama nila. Ang mga nawalan ng buhay sa larangan ng digmaan ay ang mga senior at elder ng mga sundalo na nakikipaglaban pa rin. Inalagaan nila sila ng mabuti at tinuruan sila ng mga napakahalagang aral sa nakaraan. Ngayong wala na sila, kinailangang gampanan ng kabataan ang responsibilidad. Ang mga kawal ng tao ay galit na ang kanilang mga mata ay namula. Ang pagkamatay ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagpabago sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Lahat ng tao, anuman ang kanilang paglilinang at katayuan, ay nagsikap na wasakin ang kaaway, na walang pakialam sa kanilang sariling kaligtasan. Kailangang harapin ng 20,000 tao ang humigit kumulang 400,000 Black Ink clansmen. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa mga numero sa magkabilang panig, nagawa pa rin ng humans na mapangunahan ang Black Ink Clan Army. Iyon ay dahil ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili upang takutin ang kaaway, at lahat ng mga sundalo ng tao ay nagkakaisa bilang isa. Parami ang Territory Lords at 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay sa larangan ng digmaan habang maraming warships ang nabasag at nilamon ng apoy. Ang mga fragment ng universo ay sumabog sa alikabok habang ang larangan ng digmaan ay bumaba sa labanan. Ang ilang daang libong sundalong ito ng Black Ink Clan ay pumasok sa larangan ng mga fragment ng universe sa maayos na paraan, ngunit nang lumitaw ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters at gumawa ng matinding suntok sa kanila, ang kanilang porma sayon ay agad na bumagsak. Biglang dumating ang isang sandali nang sumiklab ang isang malaking kaguluhan. Iyon ay dahil pinatay si Shechong. Siya ang de facto na pinuno ng Black Ink Clan Army, kaya kapag nasa paligid siya, susundin ng Territory Lords ang kanyang mga utos. Ngayong wala na siya, wala sa mga Territory Lords ang may kinakailangang awtoridad na pamunuan ang iba pang Black Ink Clan Army. Ang bawat Territory Lord ay may kanya-kanyang iniisip. Sa ganoong sitwasyon, ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Master na iyon ay parang mga gutom na lobo. Ang kanilang makapangyarihang aura ay nakalock sa Territory Lords, at determinado silang patayin sila sa lahat ng paraan. Hindi ito katawa-tawa. Napatunayan na ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang kanilang determinasyon. Sa pagharap sa mga flare na ito, naramdaman ng Territory Lords ang panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugad. Masasabi lang nila sa kanilang mga nasasakupan na palibutan sila at protektahan sila mula sa baliw na 8th grade Masters. Sa mas maraming Black Ink clansmen na nagiging defensive, mas kaunti ang mga taong lumalaban. Sa larangan ng digmaan, ang human warships ay sumisingil sa paligid habang ang mga secret technique at artifact ay patuloy na binaril, bawat pag-atake ay pumatay ng mas maraming mga kaaway. Ang bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan ay mabilis na bumababa, at ito ay parehong kaso para sa human warships. Sa labanang ito, ang magkabilang panig ay nagbayad ng halos hindi mabata na presyo. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw. Sa wakas, dumating ang isang sandali nang ang ingay sa larangan ng digmaan ay hamina. Umatras ang magkabilang panig at humarap sa isa't isa na may distansyang ilang daang libong kilometro sa pagitan nila. Karamihan sa mga pira-piraso ng universo ay nawala, nabasag ng pagbagsak ng sagupaan sa pagitan ng dalawang hukbo. Dahil ang mga nabasag na fragment ng universo bilang background at ang purifying Black Ink battleship na matapang na nakatayo sa harap ng fleet, ang mga nabubuhay na tao ay nabuo gamit ang kanilang mga warship. Umusok ang usok mula sa mga warship na iyon, at ang mga hanay ay narinig na kumaluskos at sumasabog.
Ang ilan sa mga barkong pandigma ay mukhang sira-sira na para bang sila ay mabibiyak sa isang dampi lamang. Sa kabila nito, ang mga barkong pandigma na ito na nagtipon ay nakakatakot sa mga kaaway. Ilang daang libong kilometro ang layo, ang territory lords at ang kanilang mga subordinate ay nagsama-sama rin. Mas marami pa rin ang mga tao sa kanilang panig, ngunit nahaharap sa pananakot ng mga tao, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nabalot ng pag-iingat at takot. Pagkatapos ng labanang ito, ang mga Black Ink Clansmen ay naging tunay na natakot. Sa wakas ay natikman na nila kung gaano kabaliw at walang takot ang mga tao. Maging ang 8th grade masters, na ang buhay ay napakahalaga, ay handang i-drag ang territory lords pababa sa kabayaran ng kanilang sariling buhay, kaya ano ang hindi maglakas loob na gawin ng mga tao. Ang mga tao ay sadyang baliw. Ang dahilan kung bakit nakaligtas ang mga natitirang territory lords ay hindi dahil mas malakas sila kaysa sa mga territory lord na napatay, mas swerte lang sila dahil hindi sila na-target ng mga baliw na 8th grade humans. Wala sa mga territory lords, na tinarget ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters para sa kamatayan, ang nakaligtas. Matapos ang hindi maisip na matinding labanan, ang mga nakaligtas mula sa magkabilang panig ay humarap sa isa't isa mula sa malayo. Sa ganoong kaigting na kapaligiran, sakam nilang tinamasa ang pambihirang kapayapaan. Lihim na nakipag-ugnayan ang territory lords sa isa't isa gamit ang kanilang divine senses. Walang ideya ang humans kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit maliwanag na pinag-uusapan nila kung dapat silang lumaban o umatras. Sa Black Ink Clansmen, walang duda na mahalaga ang pagliligtas sa Royal City. Kung mawawasak ang Royal City, wala sa mga Black Ink Clansmen na ito ang mabubuhay ng matagal. Ito ang dahilan kung bakit 500,000 sa kanila ang umalis mula sa Great Evolution Pass nang malaman ang tungkol sa nangyari sa Royal City. Masasabing pinakamababang bilang lamang ng mga tao ang naiwan upang protektahan ang Great Evolution Pass. Karamihan sa kanila ay umalis upang iligtas ang Royal City, na nagpakita kung gaano sila determinado. Gayunpaman, naharang sila sa kalahati at nagdusa ng napakalaking pagkalugi. Kung pipilitin pa rin nilang magtungo sa Royal City, hindi maiiwasan ang isa pang labanan. Nilinaw ng humans na gagawin nila ang anumang paraan upang pigilan sila sa pagsulong. Kung isasaalang-alang ang antas ng kabaliwan na ipinakita ng mga tao, kung sumiklab ang isa pang labanan, ang natitirang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi makakalusot sa kanilang blockade. Kahit na karamihan sa mga tao ay mawawalan ng buhay, wala sa mga Black Ink Clansmen ang makaliligtas. Kaya, dapat ba silang magpatuloy sa pasulong? Iyon ang tanong na gumugulo sa territory lords. Walang alinlangan na ang Royal City ay mahalaga, ngunit kung sila ay mawalan ng buhay dito, ang lahat ng iba pa ay hindi na mahalaga. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang maikling pagpapalitan ng mga salita, ang territory lords ay nagkasundo. Nagpasya silang bumalik sa Great Evolution Pass. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagpasya silang umatras sa Great Evolution Pass. Ang nakaraang panahon ay mga 100 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, ang Royal City ay wala sa isang delikadong sitwasyon, at ang mga tao ay hindi pa masyadong determinado. Ito ay ang parehong kaso para sa Black Ink Clan. Sa pagkakataong ito ay iba na. Alam ng lahat ng territory lords na kung atras sila sa pagkakataong ito, tuluyan silang mawawalan ng lakas ng loob na umalis muli sa Great Evolution Pass. Mabubuhay o mamamatay sila gamit ang Great Evolution Pass. Ito ay isang mahirap na desisyon na gawin. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating sa isang punto kung saan wala na silang pagpipilian. Bagamat nagpasya ang Black Ink Clansmen na umatras, hindi sila nagkalat. Sa halip, sa koordinasyon mula sa territory lords, umatras sila sa maayos na paraan. Nag-aalala sila na hahabulin sila ng mga tao habang sila ay umaatres tulad ng naranasan nila noon. Sa makatuwid, kailangan nilang panatilihing buo ang kanilang pormasayon upang makayanan nila ang mga posibleng pag-atake mula sa mga tao. Sa Purifying Black Ink Battleship, bahagyang namutla si Mi Jinglun. Natuyo ang dugo sa kanyang damit at maraming bahagi ng Purifying Black Ink Battleship ang nasira. Sa matinding labanan kanina, walang makasisigurong ligtas sila o mananatiling buo ang kanilang mga warship. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano kalubha ang kanilang mga pinsala at kung gaano kasaira ang kanilang mga barkong pandigma. Ang feather fan sa kamay ni Mi Jinglun ay naging malabo. Siya ay naghihintay para sa Black Ink Clansmen na gumawa ng desisyon. Nang makita niyang sa wakas ay pinangunahan ng territory lords ang mga labi ng Black Ink Clan Army sa kabilang direksyon, nakahinga siya ng maluwag. Sa totoo lang, kung ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nagpumilit na sumulong, ang humans ay walang magagawa kundi ang makipag-ugnayan sa kanila muli.
Hindi magiging mahirap para sa kanila na pigilan ang mga nakaligtas na sundalo ng Black Ink Clan, ngunit ang tanong, ilan mula sa North-South Army ang mabubuhay pa pagkatapos ng alikabok? Alam ng matatapang na sundalong ito na maaari silang mawalan ng buhay anumang oras sa larangan ng digmaan, at ganoon din ito para sa 8th grade masters. Lahat sila ay napatunayan na ito sa labanan kanina. Bilang isang army commander, umaasa si Mi Jinglun na maakay niya ang mas maraming tao na makita ang araw kung kailan muling nakuha ang Great Evolution Pass habang sila ay nabubuhay pa sa halip na hayaan ang kanilang mga pangalan na maging mga alaala lamang sa Monument of Heroes. Iyon ay magiging walang kabuluhan. Itinutok niya ang kanyang balahibo na pamaypay at malumanay na sinabing, hayaan ang mga itong umalis. Sa kabila ng kanyang maliit na boses, ang kanyang utos ay dinala sa lahat ng mga barkong pandigma. Malinaw na naririnig siya ng lahat ng mga sundalo. Habang dahan-daang umuusad ang Purifying Black Ink battleship, ang mga sirasirang warships ay sumunod na malapit sa likod nito. Ang mga territory lords ay namangha. Mapagtanto nila na ang mga human warship ay gumagalaw din, naisip nila na ang mga tao ay hindi payag na palayain sila. Naging galit ito sa territory lords. Sinuwi na nila ang utos na iligtas ang Royal City at nagpas siyang bumalik sa Great Evolution Pass. Gayunpaman, hindi pa rin handa ang mga tao na palayain sila. Ganon na ba sila determinado na patayin sila dito? Sa sandaling iyon, nagkagulo ang mga sundalo ng Black Ink Clan habang ang territory lords ay nagmamadaling pinigilan sila at inutusan silang manatiling mapagbantay. Hindi nagtagal, napagtanto nila na ang mga tao ay hindi nilayon na lumaban. Sa halip, sinusundan lamang sila ng mga tao na may layong ilang daang libong kilometro sa pagitan ng magkabilang panig. Ang distansya ay nagpabagabag sa territory lords. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi talagang isang ligtas na distansya. Maaaring gamitin ng humans ang mga warship para maglunsad ng pag-atake sa kanila anumang oras. Gayunpaman, wala silang magagawa. Ito ay hindi tulad ng maaari nilang sabihin sa mga tao na umatras ng mas malayo, iyon ay magpapakita lamang sa kanila na mahina. Sa sinabing iyon, sa paggawa nito, nagpadala ang mga tao ng mensahe sa kanila. Panoorin nila silang bumalik sa Great Evolution Pass, kaya hindi na nila dapat isipin ang pagliko at pagtungo sa Royal City. Sa pagkaunawang iyon, ang mga territory lords ay napunit sa pagitan ng mga luha at pagtawa. Nagtaka sila kung sino ang army commander ng human soldiers. Masyadong maingat ang taong iyon. Marshal Pick, Kabanata 5256. Honoured Master, ikaw ay medyo miserable. Dahil gusto ng mga tao na panoorin silang bumalik sa Great Evolution Pass, wala nang magagawa ang Black Ink Clan maliban sa palihim na sumang-ayon dito. Paano kung hindi sila pumayag? Hindi rin sila handang makipaglaban muli sa mga tao. Sa sobrang awkward na kapaligiran, ang dalawang nakaligtas na army ay dahan-daang lumipat patungo sa Great Evolution Pass. Sa ilalim ng pamumuno ni Shei Chong, inabot ng isang buwan ang Black Ink Clansmen bago makarating sa lugar na ito, ngunit hindi naman gaanong mahirap sa kanilang pagbabalik, kailangan lang nilang bumalik sa isang tuwid na linya, kaya 10 araw lang bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Sa sinabi nito, hindi ito naging maayos sa kanilang pagbabalik. Sa nakalipas na 100 taon, nag-set up ang North-South Army ng napakalaking bilang ng mga bitag sa paligid ng Great Evolution Pass sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Shei Chong, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay patuloy na nagbabago ng direksyon, kaya na-trigger lang nila ang mga 25% ng mga bitag. Sa madaling salita, mayroon pa ring hindi bababa sa 70% ng mga bitag na naiwan pa rin. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa Great Evolution Pass sa isang tuwid na linya, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay tiyak na mag-trigger ng ilan sa mga bitag na iyon. Sa tuwing na-trigger nila ang mga bitag na ito, ang ilan sa kanila ay mawawalan ng buhay. Bagamat naging mapagbantay ang territory lords, imposibleng maiwasan nila ang mga bagay na ito. Gayunpaman, nakahinga sila ng maluwag na nang sila ay nahuli ng mga bitag na ito, ang mga tao ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na salakayin sila, sila ay nanonood lamang mula sa likuran sa katahimikan. Masasabing ang paglalakbay pabalik sa Great Evolution Pass ay nabalot ng dugo at luha para sa Black Ink Clansmen. Nang umatras ang Black Ink Clan, ang ilan sa mga tao ay nanatili sa likuran nang makita ang labanan. Sinabihan ni Mi Jinglun ang ilan sa kanila na manatili upang linisin nila ang kalat at hanapin ang sinumang nakaligtas. Isa si Gang Lian sa mga nanatili. Iyon ay dahil hindi naramdaman ni Mi Jinglun na namamatay si Ouyang Lai sa labanan. Pagkatapos niyang patayin si Shei Chong, biglang nawala ang aura ni Ouyang Lai, ngunit hindi iyon katulad ng pinatay siya.
Sa makatuwid, may dahilan si Mi Jinglun para maniwala na buhay pa si Ouyang Lai. Marahil ay nasugatan lang siya ng husto, kaya wala na siyang lakas para bumalik sa Purifying Black Ink battleship. Siya ay malamang na naglaro ng patay at ngayon ay nagtatago sa isang lugar. Si Gang Lian ang pinakamahusay na tao na humawak sa bagay na ito dahil siya ang legacy disciple ni Ouyang Lai. Walang sino man sa mundo ang mas pamilyar kay Ouyang Lai kaysa sa kanya. Ang lugar ng mga nabasag na mga fragment ng universo ay napuno na ngayon ng mga labi ng mga barkong pandigma, mga sirang paa, at karne ng hash. Ang buong kawalan ay puno rin ng black ink clouds. Si Gang Lian ay mabilis na gumalaw sa mga nabasag na bato at mga labi. Kapag natagpuan niya ang mga sundalong tao na nabubuhay pa, huhugutin niya sila at ipapadala sa isang ligtas na lugar. Sa kalaunan, dumating ang isang sandali na nakakita siya ng isang bangkay na walang ulo. Ito ay ang bangkay ng isang territory lord. Isang aura na pamilyar kay Gang Lian ang naiwan sa mga sugat. Ito ang bakas ng sword chi ni Ouyang Lai. Dahil ang territory lord na ito ay pinatay ni Ouyang Lai, siya dapat ang commander ng Black Ink Clan Army. Pagkaraang matitigan ang bangkay saglit, napatahimik si Gang Lian at nagpakawala ng hininga. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pakiusap lumabas ka, Hanord Master. Hindi ka na bata kaya mangyaring lumabas sa pagtatago." Gayunpaman, walang reaksyon na naramdaman na nagmumula sa bangkay. Kumunat ang noo ni Gang Lian. Biglang napagtanto ang isang bagay, nagmamadali siyang sumulong at pinaandar ang kanyang kapangyarihan bago nilaslas ang bangkay gamit ang kanyang palad. Kahit na matibay pa rin ang bangkay ng Territory Lord, hindi nito kakayanin ang pag-atake ni Gang Lian. Isang malaking hiwa ang nabuo sa tiyan ng bangkay, pagkatapos ay nahulog mula rito ang isang battered figure. Agad na sinuportahan ni Gang Lian ang figurang ito, para lamang makita na ang mukha ni Ouyang Lai ay kasing putla ng puting kumot. Ang kanyang mga mata ay tinina ng itim, at walang bahagi ng kanyang balat ang buo. Napakahina ng kanyang aura, parang kandila sa gitna ng bagyo na maaaring mamatay anumang oras. Bagamat nagawa ni Ouyang Lai na patayin si Xie Chong sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang blood essence sa panahon ng labanan, ang kanyang kalaban ay hindi isang mahina. Siya ay nasugatan sa huling hakbang ng desperasyon ni Xie Chong. At saka, tinamaan siya ng backlash ng pagsunog ng kanyang blood essence. Napapaligiran ng Black Ink Clansmen, si Ouyang Lai ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na bumalik sa Purifying Black Ink battleship. Sa makatuwid, agad siyang nagpasya na mag-activate ng secret technique para itago ang kanyang figure at talagang nagtago sa loob ng bangkay ni Xie Chong. Iyon ay kung paano niya nagawang panatilihing buhay ang kanyang sarili. Dahil din sa napakalaking figure ni Xie Chong na kaya niyang itago sa loob nito. Hanord Master, napakamiserable mo. Bulalas ni Gang Lian. Nakatitig sa walang kwentang disipulo na ito, sumimangot si Ouyang Lai. "Brat, kung dumating ka mamaya, pinatay ko na ang sarili ko." Natawa si Gang Lian. "Dahil ang lakas mo pang man-aire sa akin, ipinapakita nito na ayos ka lang." Naging mas madilim ang mga mata ni Ouyang Lai habang nagmamadaling sinabi, "Ibalik mo ako sa Purifying Black Ink battleship ngayon din." Nang matapos siyang magsalita, nag-activate siya ng secret technique at nahimatay, nakasubsob ang ulo sa gilid. Sa isang tame-time na ekspresyon, inilabas ni Gang Lian ang kanyang divine sense at nagpadala ng mensahe sa kanyang mga kasama, na naghahanap ng mga nakaligtas sa malapit. Pagkatapos, kinaladkad niya ang walang malay na si Ouyang Lai at lumipad patungo sa fleet ng warships. Nararamdaman niya na ang kanyang Hanord Master ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Maliban sa katotohanan na si Ouyang Lai ay tinamaan ng backlash ng pagsunog ng kanyang blood essence, siya ay sinalakay din ng Black Ink Strength. Baka maging Black Ink disciple siya anumang oras. Kaya naman, hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang magpapakamatay siya. Tiyak na magpapakamatay si Ouyang Lai bago siya tuluyang masira ng Black Ink Strength. Bagamat may paraan na ngayon ng mga tao para iwaksi ang Black Ink Strength, alam niyang ang kanyang disipolo ang maghahanap sa kanya, kaya't nag-aalala siya na baka hindi niya sinasadyang mapatay ang kanyang disipulo pagkatapos niyang mawala ang kanyang isip. Sa kabutihang palad, dumating si Gang Lian upang iligtas siya sa oras. Si Gang Lian ay sumulong sa bilis ng kidlat. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat nasugatan din siya sa labanan, hindi na pinsala ang kanyang pundasyon. Makalipas ang halos isang araw, narating ng mag-asawa ang fleet ng warships at dinala ni Gang Lian ang kanyang Hanord Master sa inner hall ng Purifying Black Ink battleship. Nakahinga ng maluwag si Mi Jinglun nang matanggap ang balita. Maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay sa labanan. Ang lahat ng iba pa na humiling na patayin ng mga territory lords ay nasawi,
ngunit kahit papaano, si Ouyang Lai, ang Southern Army Commander, ay nakabalik na buhay. Matapos alisin ang Black Ink Strength mula sa katawan ni Ouyang Lai at patahanan siya, bumalik si Mi Jinglun sa deck at pinanood ang Black Ink Clan Army na bumalik sa Great Evolution Pass. Inabot ng 10 araw ang Black Ink Clan upang makaretreat sa Great Evolution Pass at marami sa kanila ang nasawi sa daan. Ang North-South Army ay bumalik din sa kung saan ang Universe Fragment kung saan ang kanilang pasulong na base ay dating matatagpuan. Ang pasulong na base, na dati ay puno ng ingay, ngayon ay isang ulap ng mga labi. Wala na si Senior Brother Cheng para bigyan sila ng mahahalagang aral, at maraming pamilyar na mukha ang nawala ng tuluyan. Habang inaalala ni Mi Jinglun ang nakaraang labanan, naaalala pa rin niya ang maluwalhating sandali bago ang bawat isa sa kanilang pagkamatay. Ang lahat ng kanilang mga sakripisyo ay hindi naging walang kabuluhan. Nagawa nilang matiyak na ang East-West Army ay hindi masasaktan ng kaaway. Ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay naharang bago sila makarating sa kanilang destinasyon, at sila ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Marami sa mga Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ang napatay. Nagkaisa ang humans bilang isa at ginagawa ang kanilang makakaya upang pigilan ang Black Ink Clan Army, na pinilit silang bumalik sa Great Evolution Pass. Ang balita ay ipinasa sa Royal City sa pamamagitan ng Black Ink Nests. Galit na galit si Che Kung habang nakipagtalo siya kay Hongdi, na namamahala sa Great Evolution Pass, sa pamamagitan ng Black Ink Nest sa kabila ng pagkakahiwalay niya ng bilyon-bilyong kilometro. Inakusahan niya si Hongdi na walang silbi at muli siyang hinimok na pumunta kaagad sa Royal City. Gayunpaman, walang magawa si Hongdi. Bagamat gusto niyang iligtas din ang Royal City, wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Pagkatapos ng nakaraang labanan, ang kanilang kolektibong lakas ay lubhang hangina, at humigit kumulang kalahati ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang namatay. Kahit na maraming Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ang napatay. Noong mayroon pang 500,000 sundalo sa kanilang panig, hindi na nila nagawang lusutan ang pagbara ng mga tao. Kahit nagawin nila ang lahat ngayon, hindi sila makakaalis sa Great Evolution Pass. Tiyak na alam niya na ang Royal City ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, ngunit wala siyang magagawa. Dati, ang Black Ink Clansmen ay maaaring nakaalis sa Great Evolution Pass, at hanggat sila ay sapat na determinado at hindi natatakot sa mga pagkatalo, maaari silang makalusot sa blockade ng mga tao. Ngayong marami sa kanila ang nasawi, ngunit sila ay nakulong sa loob ng Great Evolution Pass. Walang paraan para sa kanila maliban sa pagtatanggol sa Great Evolution Pass. Gayunpaman, maaari ba talaga nilang panatilihin ang Great Evolution Pass? Iyan ang tanong ng bawat Territory Lord sa kanilang isipan. Nagkaroon lamang ng 30,000 sundalo sa panig ng mga tao, ngunit nagawa nilang paglaruan at pagtataboy ang halos 1,000,000 Black Ink Clansmen sa loob ng mahigit 100 taon. Habang ang mga Black Ink Clansmen ay hindi alam ito, ang kanilang lakas ay unti-unting hangina, at nang sa wakas ay napagtanto nila, huli na ang lahat. Kung gusto nilang umalis sa Great Evolution Pass, magkakaroon lamang ng isang pagkakataon. Kung ang mga tao ay biglang nawala sa kanilang isip at nagpasyang atakihin sila. Dahil sa kasalukuyang kapangyarihan ng mga tao, kung magpasya silang salakayin ang Great Evolution Pass, maaaring gamitin ng Black Ink Clan ang mga kayusan na kanilang binuo sa nakalipas na 30,000 taon upang sirain sila. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay maaalis nila ang sagabal sa kanilang harapan at dumiretso sa Royal City. Sa kasamaang palad, mukhang walang intensyon ng humans na salakayin ang Great Evolution Pass. Tila, alam nila na hindi makatotohanan para sa kanila na maglunsad ng isang pag-atake dahil sa kanilang kasalukuyang kapangyarihan. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik, nag-set up sila ng isang bagong pasulong na base at nagsimulang magpahinga at magpagaling. 10 taon matapos umatras ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass sa pangalawang pagkakataon, sumiklab ang matinding labanan sa labas ng Royal City. Parehong pamilyar ang East-West Army at Black Ink Clan Army sa mga ganitong labanan sa ngayon, dahil sa nakalipas na 100 taon, isang labanan ng ganoong sukat ang magaganap tuwing 20 taon. Sa bawat pagkakataon, ang Old Ancestor at ang Royal Lord ay magkakasusugatan. Ang humans ay atras ng nagmamadali pagkatapos manalo ng ilang mga pakinabang, pagkatapos ay hahabulin sila ng mga sundalo ng Black Ink Clan. Ito ay isang walang katapusang ikot na tila hindi nagbabago. Ang Black Ink Clan ay naging desensitized sa routine na ito. Inaasahan na nila na mangyayari ang labanan, at handa silang mabuti. Wala nang 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan sa paligid ng Royal City, ngunit mayroon pa ring mga 700,000 hanggang 800,000 sa kanila. Bagamat ang Black Ink Nest ay maaaring patuloy na maglagay muli ng lakas tao para sa kanila,
hindi nito magagawa ito ng mahusay kung mayroong masyadong maraming pagkalugi. Higit pa rito, ang lahat ng kapangyarihan ng Royal Lord Black Ink Nest ay ginamit para tumulong sa pagpapagaling ng Royal Lord. Dahil dito, naantala ang pagsilang ng bagong Black Ink Clansmen. Bagamat maraming Black Ink Clansmen, kalahati lang sa kanila ang may anumang uri ng lakas na magagamit. Ilang Black Ink Clansmen ang namatay sa bawat labanan, at sa paglipas ng panahon, unti-unting hamina ang sama-samang lakas ng Black Ink Clan Army. Sa pagkakataong ito, sumiklab ang labanan gaya ng dati. Ang Old Ancestor ay nagkusa na gumawa ng kaguluhan sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Pagkatapos, ang Royal Lord ay tumakbo palabas ng Black Ink Nest at silang dalawa ay nagsagupaan sa malayo sa Royal City. Ang mga sundalo ng tao ay tumama mula sa kaliwang bahagi ng Royal City, at isang malaking bilang ng mga Universe World ang lumipad mula sa kanan. Ang mga tao ay gumagamit ng parehong taktika ng paulit-ulit sa paglipas ng mga taon. Alam na alam ng Black Ink Clan kung paano sila haharapin sa ngayon, kaya magkaparehas na ngayon ang magkabilang partido sa labanan. Batay sa mga nakaraang karanasan, kailangan lang nilang palayasin ang mga tao sa loob ng kalahating araw, at ang huli ay Otres. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nadama ng maraming territory lords na may mali. Ang humans ay tila inuuna ang depensa sa pagkakataong ito. Sila ang mga umaatake, kaya nakakapagtaka na sila ay nakatuon sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Gayunpaman, iyon talaga ang katotohanan. Pagkatapos makipag-ugnayan, napagtanto ng Black Ink Clansmen na talagang determinado ang mga tao na ipagtanggol ang kanilang sarili sa pagkakataong ito. Sa kasong iyon, hindi sila gaanong nakakatakot sa Black Ink Clan. Pero bakit?